So, heto at nasimulan na po nating ayusin itong ating mga cactus dito sa ating munting garden. So, heto yung magiging project natin ngayong 2026. So, yan at ang dami pa nating dapat gawin dito sa ating mga cactus. So, yan at nasimulan na natin sa pag-graft ng ating mga moon cactus, variegated gymnocalcium. So, heto na sila guys, yung ating mga nag-graft na gamit naman po yung ating mga echinopsis na mga galing po ito sa mother plant natin. So, yan, heto yung tinatry ko na gawing rootstock yung ating mga echinopsis. So, tingnan natin kung ano yung naging resulta, kung maganda ba siya o hindi sa ating mga cactus or sayon. So, yan, at marami tayong nakitang parang hindi maganda. Normal po sa paghahalaman na meron po talagang failure, merong success. Ayan, so tingnan muna natin yung ating na transplant na yung succulent. So maganda naman po sila at hindi po nagka-root rot yung ating mga succulent. Green na green lang yung ating halaman. So dito sa ating mga grafted ay merong successful, merong failure. So tingnan natin yung ating mga nag-graft dito. So, yung sayon natin guys ay echinopsis, and then meron tayong yung rootstock natin ay echinopsis, and then yung sayon natin ay iba't ibang cactus. So, heto yung nakuhang mga pops ng variegated gymnocalcium doon sa ating terrace. So, medyo okay na. Wala namang nag-dry. So, maganda at walang nag-dry na pops ng ating var gymno, and then heto yung natin mga leaf propagation ng ating iba't ibang variety ng succulent. So, tinatry kong mag-propagate ng ito naman ay variegated. And then, meron tayong Laura. Ayan, sinisave ko itong ating Laura guys kasi hirap na hirap talaga ako sa echinopsis. So, heto at meron tayong na-save na Laura from leaf propagation. And then, heto at meron pa rin tayong mga leaf propagation dito na area. So, iba't ibang proseso ng leaf propagation. And then, yung ating mga grafted cactus. Ayan, meron tayong nag-graft na mga sayon na to siya, yung disco cactus ba yan? So, hindi ko sure yung IDC. Heto at hindi siya naging maganda. So, naging yung half niya ay nag-dry, and then yung half ay okay naman. So, ko na lang siya, i-observe natin kung magiging okay yung ating cactus. And then heto sila ay yung corn cactus. Ayan, sobrang happy ako dito kasi buhay na buhay yung ating mga corn cactus. And then yung ating disco ata to guys, hindi ko pa sure yung ID nito, ay buhay po sila lahat. Yung hindi lang nag-success dito yung light color pink na sayon. Ayan, so namatay sila lahat. Ang naiwan dito yung dark, parang red, pero siya, dark pink. Ayan, dark pink. Ayan, sila buhay na buhay. Pero ang namatay dito ay yung ating mga light pink. So, yung ating mga leaf propagation, ayan, buhay na buhay pa yung mga dahon. So, ito yung gawan ko ng topic soon.
yung ating mga graft, mga propagation. So, ino-observe ko pa kung anong magandang leaf propagation, paraan ng pagtatanim ng leaf propagation. So, heto ay siya, na sunburn. So, hindi maganda sa mga leaf propagation natin na ilagay agad sila sa direct sunlight kasi na sunburn. Ayan. So, heto naman sila ay nakapatong lang dyan. Ayan. So, marami tayong mga leaf propagation dito sa ating munting garden. Soon, mag-harvest na naman ako ng mga dahon ng ating mga succulents. So, heto at nadiligan ko na yung ating mga halaman dito na side. So, heto yung ating naka-bucket na succulent. Ayan, green na green. So, hindi ko muna sila nilagay dun sa sa may bougainvillea area. So, dito ko muna sila ilagay sa may shaded area. So, obserbahan natin kung ano ang mas maganda, nasa full sun or nasa shaded area. So, yan guys. And then, pinaghiwalay ko na yung mga hindi nag-success na graft natin. So, ito hindi sila nag-success. Parang 4. Ito, mga light pink ata to guys. So, ito ay hindi ko sure kung natubo or baby. So, yan. 4, 1, 2, 3, 4. 4 ang hindi naging successful. So, yan yung ating mga na-graft na variegated gymnocalycium. So, ihayaan ko muna sila dyan. So, lagyan ko sila ulit ng sayon. So, yan yung nabuhay. Medyo marami ang nabuhay na na-graft natin. So, happy ako dito sa ating mga corn cactus. Sobrang happy ako dito kasi buhay na buhay sila. So, napakaganda nito kasi madali lang. Mas maganda sa akin yung graft kasi madali lang silang lumaki and then mag-produce ng babies. So, ayan, and then tinanggalan ko na sila ng mga pups. Kasi itong ating mga echinopsis ay mabilis pong mag-produce ng pups. So, tinanggal ko na sila lahat. Ayan, para wala namang kaagaw yung ating mga sayon. So, heto lang naman yung update sa ating mga propagation dito na area. Sa baba po ito ng ating table. Ayan, so marami pa tayong kailangan ayusin dito sa ating garden. So ito buhay din. So yan, heto at na sunburn to ito guys. Okay naman sila dati, kaya lang nung natamaan sila ng direct sun ay ayan, nasira. So, hindi maganda pag nakalagay sila sa direct sun. Okay na dito, malilim. Ayan. And then, sa pagdidilig nito ay sprinkles lang. Spray. Ayan. So, maganda talaga. Ayan nakita ko na maganda talaga pag lang sila, nakapatong lang sa dirt, sa soil. Unlike sa doon sa natin hindi pa masyadong kita. Pero meron na siyang roots. So soon ma-compare na natin kung anong proseso ang mas maganda sa pag-propagate ng mga dahon. So heto lang naman yung ating mga successful yung ating pag-graft sa ating mga cactus. So, yan. Pero obserbahan ko muna sila after 2 weeks kasi baka meron pang mamaalam dyan. And then, heto guys, yung update sa ating mga succulent na yan, na mga leaf propagation na nilagay ko dito sa shaded area. So, heto na sila. Medyo lang, di maganda yung kulay nila kasi hindi sila naarawan. Ayan, so okay naman po yung ating mga leaf propagation. Ayan, meron tayong purple delight.
Mendozae, Adolphii, Var Pachyphytoid. Ayan, so yan guys yung update sa ating mga cactus and succulent dito sa ating munting garden. And that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching and God bless.